The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2
mistake the light of the Lord for His goodness. Let us proclaim without mistake the light of the Lord for His goodness. And He's God. I want you to know that Jesus Christ is Lord. I want you to know He's the Savior of the world. I want you to know He's the way, the truth, the life, the Alpha and Omega, the beginning and the end. I want you to know that Jesus set us free. I want you to know He'll seek and save the lost. I want you to know He's coming back again. You've got to be ready. You've got to believe. There is power in the name of Jesus. Forgiveness in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. Everything in Jesus' name. There is power in the name of Jesus. Forgiveness in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. Everything in Jesus' name. I want you to know that Jesus Christ is Lord. I want you to know He's the Savior of the world. I want you to know He's the way, the truth, the life, the Alpha and Omega, the beginning and the end. I want you to know that Jesus set us free. I want you to know He'll seek and save the lost. I want you to know He's coming back again. You've got to be ready. You've got to believe. There is power in the name of Jesus. Forgiveness in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. Everything in Jesus' name. There is power in the name of Jesus. Forgiveness in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. Everything in Jesus' name. I want you to know that Jesus Christ is Lord. I want you to know that Jesus Christ is Lord. I want you to know that Jesus Christ is Lord. You've got to be ready. You've got to believe. I want you to know that Jesus Christ is Lord. I want you to know that Jesus Christ is Lord. I want you to know that Jesus Christ is Lord. I want you to know. Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Katulad nga nung narinig niyong awitin bago kami pumasok. You've got to be ready, you've got to believe. I want you to know. Yan, sabing ganon. Kinakailangan malaman natin kung sino si Jesus na magpapagaling. Thank you, Lord. Sige, Pastor Fred, opening prayer muna tayo. Okay. Mapagmahal naming Ama, Diyos na hindi nakakalimot sa kanyang mga anak. Wala po kaming inaasahan sa buhay na ito, kundi ikaw. Sapagkat iisang pangalan lamang ang ibinigay buhat sa langit dito sa lupa. Kung hindi ang pangalang Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray.
Amen and amen. Binabati po namin ang lahat ng ating mga kapatiran sa North, East, West, and South ng Comfy Chapters. Lalong-lalo na po yung mga nasa ibang bansa na patuloy na sumusunod sa ating mga palatuntunan sa ating GMJ at patuloy na nagsusupport ang ating mga mahal sa buhay na palagi na lang na nandiyan at umaagapay sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Kayo po ay wini-welcome namin sa araw na ito ng Huwebes at alam ko po pa ngayon ay tayo ay mabibless. Thank you, Lord. Sige, bago po kami magtuloy-tuloy sa ating pag-aaral, basahin muna natin ang ating memory verse of the week. Ito po ay matatagpuan sa Romans 8:29. Ang sabi po, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Sa Tagalog po naman, ang sabi po ay, sapagkat Sa mulat sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, Siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Yan. Magmula pa nung una, tayo'y pinili na ng Panginoon. Kilala Niya kung sino ang Kanya. Ano ko, tignan mo nga naman, salamat sa Panginoon. Talaga namang tayo'y blessed na blessed mga kapatid. Yan. Salamat sa Diyos. Nung pong Huwebes ay hindi kami nakapag-live at nakakatuwa na yung mga kapatiran natin na pumalit sa amin pansamantala ay ang itinake up huwag tayo maging tamad sa Hebrew 6, di ba? Kinakailangan nakikita ang ating pagbabago. Ngayon, konting review po bago tayo magtuloy. Tayo po ngayon ay nasa fourth part ng ating pag-aaral na ang pinanggalingan ng pagtuturo ay sa libro ng Sons and Daughters by Rebel. At ang title po ng libro ay I Am Transformed. At sa ating fourth part, ito ko ay sabing ganon, ang pinaka-main topic is I am love, so I love without reservation. At natapos na po yung tatlo nating topics. God is love, so I am empathic. God is patient, so I am enough. God is skillful, so I am valuable. At ngayon naman po, napakaganda nitong ating magiging topic ngayon. God is giving, so I am content. At alam naman natin, si Lord ay talagang tunay na mapagbigay. Di ba? Yun na lang John 3:16, the heart of the Bible, ang sabi, for God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believes in Him will not perish, but have eternal life. How awesome are your deeds, O Lord! Your faithfulness will last forever. As high as the sky is above the earth, so great is your love for us. Ganyan po katindi ang pagbibigay ni Lord. Imagine mo ang kanyang kaisa-isang anak. Bugtong na anak ay ibinigay sa atin upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya wala kang hahanapin, kaya ikaw magiging content. Di ba? Ano ba sa Tagalog ang content? May, sapat yung, kumbaga, wala ka nang... Biyaya mo'y sapat. Oo, sapat. Hindi ka na maghahanap. Kaya sasabihin mo, biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Walang katulad. Biyaya mo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Sige, wala nang hahanapin. Oo, thank you, Lord. Sige, basahin muna ni Pastor ang ating word
para sa ating topic ngayon. God is giving, so I am content. Ito po Okay. ay magagaling sa Philippians 4:11-13. Pastor. Sa New Living Translation. Not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live in almost nothing, or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. Verse 13, for I can do everything through Christ who gives me strength. Amen. This is the message of the Lord, Let's pray. taken from Philippians 4:11-13. Let us pray. Manalangin po tayo, dakila, mapagpala, mapagbigay naming Diyos. Ikaw lang po ang inaasahan namin sa buhay na ito. At kami po ay kontento or satisfied kung ano ang mga ibinibigay mo sa amin, not telling us na huwag kaming magrereklamo sapagkat sa iyo lahat ng gagaling ang pagpapala na inaasahan naming lahat. Mangusap ka, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Ito pong topic natin nato na God is giving, so I am content. Kahawig po ito nung ating fifth subtopic sa part 3 natin na ang title is God is good, so I am generous. Yan. Kasi kapag nakita mo yung pagiging generous natin na-achieve natin because God is good, lalong walang makakapari sa pagiging generous sa Diyos natin. Because God is so generous, God is so giving. Kaya, so the attribute of God, being a giving God, is also being generous, which was required of us because of the goodness of God. And this time, the generosity or the quality of God, being a giving God, requires us to be content. So, kapag ka sinasabi mo, dinideclare mo sa sarili mo, naku, si Lord, very generous, talagang very giving, talaga lahat isinusupply ni Lord. Ay ano magiging attitude natin? Dapat, ang bawat Kristiyano ay may kasapatan o kontentuhan, di ba? Kontento ka na, wala ka ng reklamo. Hence, we can ready practice the generosity of God at the same time, feel contented as we finish this topic. Ito po yung i-achieve natin. Tayo ba ay magiging kontento pagkatapos nating malaman ang lahat ng yung ano ba itong kakontentuhan at sinasabi sa atin ng Panginoon. May isang awitin na ako na naalala kasi kapag yung mga pangako ng Panginoon, kapag meron kang assurance o meron kang kakontentuhan, di ba? Meron kang kasiguraduhan. Sigurado nga. Meron bang eksaktong Tagalog na kontento? Parang sapat. Yan lang ang kwan eh. Pero kasi dahil tayo ay galing sa mga Espanyol, yung contentment naging kontento rin di ba? Yan. Kaya yung isang awitin natin na sabing gano'n dito, Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me. He's by my side, for my hope is in Him, like the snow and the rain coming down from heaven. Lord, I believe in your words and your promises. Lord, I believe. I believe in your words and your promises. Lord, I believe. Kaya itong mga babanggitin natin mamaya, kinakailangan para natin makuha yung kontentuhan, kinakailangan ng pananampalataya,
maniwala sa kanyang mga pangako. Kaya salamat sa Panginoon. Alamin muna natin ano bang meaning ng contentment, Pastor. Contentment. Mm. Sa wikang English po, contentment is realizing that God has already provided everything I need for my present and my future happiness. Already Tapos na. provided. Mhm. Naibigay na. Nasa Genesis pa lang, Oo, di ba, Pastor? Oo. Kaya ang attitude, hindi lang ating perspective doon sa Word of God, Mhm. yung perspective natin, yung ating pananaw. Pananaw, oo. Ang pananaw mo, tapos na eh. Huh? Tapos na. Oo. Anong pinag-aalala mo? Tapos na, binigay na, pero hindi pa natatanggap. Oho. Yan ang faith. Yun ang Oh, faith. faith, Kaya, oo. Kaya oo. napakahalaga yung pananampalataya rin. Kasi alam mo, hindi ka pababayaan eh. Anak ka ng Diyos eh, hindi ba? Katulad nga yung sinabing kanina, hindi ba? Kwan ka eh, nilikha ka, predestined ka na. Kaya contentment is, Contentment, tsaka ito pa isa, contentment is contrary. Ito yung Oo. negative, oo, contrary to human nature and, and must be learned. so ang contentment, hindi natural na agad dumarating. Napag-aaralan o napapractice. As you practice, nagagawa mo talagang maging panatag ka, sapat ka, di ba? Hindi yung biglaan lang yan eh. Hindi, pinag-aaralan talaga. Pinag-aaralan talaga. Hoy! Kasi Pinag-aaralan. naalala ko yung Ecclesiastes 7:29. Tuwan-tuwa ako dito sa Ecclesiastes 7:29 eh. Sabing ganon, contentment is contrary to human nature and must be learned. Kasi sasabi dito sa Ecclesiastes 7:29, this is all that I have learned. God made us plain and simple, but we have made ourselves very complicated. Simple lang eh. Di ba? Si Lord, ang pagkakalikha sa atin ay very simple and plain. Pero bakit natin komplikado, ginagawa nating mahirap? Kasi katulad dati, naalala ko nung kami maliliit, hindi naman kami naghahanap ng TV, hindi naman kami naghahanap ng radyo. Ang laro namin, piko, ang laro namin tumbang preso, ang saya-saya. Di ba? Wala yung gadget. Wala lahat yan. Wala. Pero bakit ang saya-saya, lalo na pag ang buwan ay bilog, yung full moon, naku, yung maliwanag sa gabi. Naku, makikita nyo lahat ng bata nasa kalsada, kaya yung kalsada na yan, makikita ang daming sulat. Yung mga nagpipiko, pagkatapos yung tumbang preso, ay naku, ang saya-saya po. Alam mo nung araw Nakakamiss kung nun, ano ang telepono? Oo. Sino nakaalala sa inyo na telepono na ginagamit noong panahon? Namin o O ng nila mga bata. o ninyong lahat? Hindi, Ano? naalala ko, hindi ba yung yung string? Ano yon? Dalawang yung lata. PC, dalawang lata. Na merong PC yan. merong Oo, string. string. O, may butas na ganon. Pagkatapos, nagkakarinigan. Oo. Di ba Malayo. malayo yun, ha? Pero yung string na yun, actually, kwan yun eh. Hindi naman lubid yun eh. Kwan yun eh. Yung tali na manipis. Tali lang. Oo, tali lang yun eh. Oo. Wala kang binabayaran doon. Wala. Oo. Wala. Pero enjoy na tayo, no? Naririnig Walang- natin ng ito, isa. ano Hello? I'm sorry, ha? Doon sa mga laging may gadget. Hindi lang ito, ha? Yung fee. Yes. Minsan, ano pa eh. Pero ang pastor, hindi na Pero obra kailangan- yung pero obra sasabay yung na gano'n tayo sa malayuan. sa modern. Oo. Modern talaga. Ito naman, imagine mo, dati, bago ka makausap yung nasa abroad, it takes 1 month bago makarating ang sulat. Ngayon, hindi ba? Facebook na lang, o kaya yung, anong tawag yung mga iba, hindi, nagkakausap na kayo sa magitan ng gadget na ganito. Kaya, maganda, maraming nagawang maganda ang mga modern experiments o modern inventories na ganito. Pinagkukumpara lang. Pinagkukumpara lang. Oo. Pero noon nga, ang simple-simple. Ang simple. Tayo lang ang nagpapakomplicate ng buhay natin. Pwede naman tayong kumain ng kamote lang na kwan. Hahanapin mo pa yung hotdog.
sa merienda, hindi ba? Kaya napakasarap na sabi nga ganon, ito ay contrary talaga sa human nature. Kaya ito'y napag-aaralan. Kaya sa panahon nato, lalo na ngayon, ang mahal-mahal ng gasolina. O ay di, Meron naala- isang contentment nga pala, ano kung ano, no ano, masiyahan ka na sa ibinibigay sa iyo. yes, Yan. oo. O anong binigay, masiyahan ka na. Masiya, oo. O, halimbawa, eto Oo. halimbawa, Mhm. masiyahan ka na sa laman ng pagkain. Ah. Para ito yung sinasabing, masiyahan ka na doon sa laman ng dilata. Tama na yan. Naghahanap ka pa ng lechon. Alam mo naman yun dilata na, Oo. na bangus. Pwede ano naman hahanapin mo sardinas, lechon yan? hindi ba? Oo. Kuminsan, hindi ba, totoo naman, paminsan-minsan naghahanap tayo ng sardinas. Paminsan-minsan, parang na-miss ko yata yan. Na-miss ko yung mga lasa ng ganyan. Hindi ba? Oo, kasi ang sarap alalahanin yung buhay mo na simple. Na wala kang, noon walang mga sakit na katulad ngayon. Kasi nga, sa ngayon, sa dami ng tao, polluted na ang paligid mo, ang dami tuloy na mga sakit na lumalabas, hindi ba? Kaya yung COVID-19, hindi ba nangyari yan? Dahil sa mga germs na kung ano-anong nasagap natin. Kaya napakaganda na maunawaan natin itong contentment. Sa Ano yung antonym ng contentment? Antonym. Ay di yung wala kang Kabaliktaran. kasiyahan, walang kapanatagan. Excessive desire. Excessive. Oo, mas marami kang hinahanap na hindi naman kailangang hanapin. Ready to grab everything. Aha. Gusto mo, iyo lahat. Oo. Yun ang Oo, pinakamabigat. gusto magkamal, ano? yung last hindi na of nakontente. the eye, the flesh, and the Oo, pride yes, of life. tama. Kaya dito sa Living Translation, di ba yung kanina yung binasa ni Pastor, yung sa verse 11, not that I was ever in need. Hindi dahil sa nangangailangan ako. For I have learned to be content with whatever I have. Sabing gano'n ni San Pablo, hindi dahil sa nangangailangan ako. Bakit niya sinasabi yan? For I know, kasi kinakailangan na sabihin niya na natutunan niya na. Natutunan, di ba? Yun nga yung sinasabing, it is being learned. Hindi niya, nagdaan kasi siya na nagutom, na naging full. So lahat ay pinagdaanan niya, kaya sabing gano'n niya, not that that I ever in need. Hindi siya nangangailangan, pero natutunan niya ang maging kontento sa buhay. Ang sabi nga doon sa, we long for a better environment, assuming that with different surrounding, we will achieve contentment. Kuminsan, kinakailangan, bakasyon tayo. Parang hindi ka masyahan talaga dito sa Pilipinas. Punta tayo sa ganyan, sa malayo, yan. Gagasta ka. Siyempre, gagastusan mo. Pero yun na nga, yun doon sa aming pinag-aaralan sa Makati, yung sa Sacred Rest. Actually, ang bakasyon, meron po bang nagbakasyon na punong bumalik ay hindi pagod? Sagutin nyo. Kaya yun ba yung sabi, alika, magbakasyon naman tayo para makapagpahinga tayo. Actually, hindi po pahinga ang bakasyon eh. Sa totoo, sa dami ng dala mo, sa dami ng kung ano-ano, at saka pasyal ka ng pasyal, hindi po eh. Gastos pa, sabi nga ni Brother Louie. Di ba? Kaya, sabi gano'n niya, assuming na with different surroundings, we will achieve contentment. Ayun ang ibig nilang sabihin. Sige, para maiba naman, magkakaroon ka ng kasiyahan. So, pansamantala po yung kasiyahan na yan. Sa totoo lang, meron naman talagang nasisiyahan kapag ka nag-iibang bansa. Nakakatuwa. Lalo na yung katulad namin, nag-ibang bansa kami, nagpunta kami ng Amerika. Dinalaw namin yung mga apo namin. Abay, talaga namang iba po ang contentment niyan. Iba po yung nararamdaman, lalong-lalo na yung ibang mga matagal nang hindi nakikitang kamag-anak. Iba naman yung talagang contentment na yon. Pero kung sasabihin mong bakasyon na ikaw ay mapapahinga, hindi naman. Pero yung ngang contentment, yung ikaw ay mapapanatag o magkakaroon ng kasapatan, ibigay mo nga yung sample ni Adam and Eve. Paano nga? Yung panahon ni Adam and Eve. Ito ha. Sa Sige, modern bago time. na muna yon. I have learned how to be content with whatever I have. Mhm. Yung five senses natin, Aha.
Kontento ko na rin. Ano pang hahanapin mo? Aha. Meron kang mata, meron kang ilong, meron kang lahat. Lahat na sa iyo na. Oh. Tenga, kung ano yung nadinig mo tungkol sa sinasabi ng Biblia, you obey. Contented. Contented. Pangalawa, na eyes, yung mata, nakikita. Kung ano yung nakikita mo, na pagpapala at saka ang kadakilaan ng Diyos, kailangan ay satisfied Masiyahan ka na. Masiyahan ka na. Oo. Ah, ano pa? Taste Aha. nila. Masiyahan ka na. Kumakain ka ng matamis, ang hinahanap mo maasim, Aha. aba tama na siya. Kumain ka. Kung ano Gusto mo, yung kumain kung ka ano ng yung nasa maasim. hapag, Oh. yan sabi nga Kung gano'n ano ng mga yung parents natin. oh. Nakahanda, Kung ano yung nakahanda. pasalamat Masiyahan ka. ka dyan. Thank you, Oo. Lord. Oh, Kontento ko dito. Oo. Di, ang sarap na. May leche plan. Naku, ang gusto ko talaga yung leche plan na ube. Kung May bakit- ba leche plan na ube? Bakit nga ba Tama na ganon? yan. Ang hinahanap kung alin yung wala. Hindi mo naman nahanapin yung meron, di ba? Talagang ang tao, walang kasiyahan. Hanap ng wala. Okay, ito Oh, pa. di ba? Oh, ano pa? Smell. Smell. Oo, yung pang-amoy. Appreciate kung ano yan. Oho. Pero pag masama ang smell lang, mas maamoy mo talaga. Tell the truth and the truth will set Set you you free. free, oo. Ngayon, yung pag sinabang smell, masiyahan ka na rin sa nasa iyong ng pabango ng ano. Oo. Ano yung, Wag ka nang- ano yung pabango? Kating ko. Gusto mo, kotingko. Kami po matatanda. O Bix, Iba na tama na aming yun. pabango. Oh. Di ba? Oh, Bix. Oh. Brother Louis, Bix, lahat yan. Tama na sa iyo yan. Ayun na yun. Di ba? Masiyang ka na. Ano Masaya pa? ka. Ang sarap na kaya ng pang-amoy na ganon. Di ba? Touch. Oho. Touch. Mm. Masiyahan ka na doon sa I touch and I feel the love of God araw-araw. Yes. Oo. Dapat Pag talaga yung kasiyahan na yan. Ng Diyos, Aha. Lord, salamat po Amen. sa pagpapala. Ito yun ang contentment. Oo. Okay. Kasi, alam niyo, ang pinagkukanan ko rin dito, bakit ba ang tao ay hindi masiyahan sa anumang bagay? Bumalik tayo po sa Genesis. Tingnan nga natin yung example. Si Adam and Eve, di ba? They have the perfect environment. Imagine mo, nasa Garden of Eden ka. Grabe. At palagi mong kausap si Lord. May fellowship ka sa Diyos. Hindi ba, bakit hindi sila nakontento? Tingnan mo, kaya nga wag mo nang questionin bakit ang tao ngayon ay hindi nakukontento. Dahil during the time of Adam and Eve, they have everything. Kontento sila doon. Dapat kontento sila. They had perfect health. Walang sakit. Wala. May perfect marriage. Imagine mo, walang biyanan. Walang biyanan. sila ikinrate sila ng Lord. Perfect garden. Garden of Eden nga eh. And daily fellowship with the Lord. Ay, naku, ibang klase ito. With God Himself. Mismo si Lord, kausap nila. Di ba? Tayo, wala yang ganyan ngayon. Pero during the time of Adam and Eve, meron sila. And yet, they soon believed that the lie that God had not provided them. Pero tayo ngayon, we long for better environment. Oo, ganun Gusto nga natin, nangyayari. Puro Oo, comfort naghahanap zone. pa O kaya, tayo. halimbawa, Kasi nga, during the time, ganun din na paano ako nangyari. makukontento nito? Oo. Bunot ng wallet, Oo. anong kukunin mo? Credit card. Aha. Credit card, nandoon na. Yet, Adam and Eve had a perfect environment and they were not content with it. Ang Yes, gusto nila oo. talaga. Kasi nakaramdam sila ng hindi kasiyahan kasi itong trick ni Satan, di ba? Naniwala sila doon sa kasinungalingan ng kaaway na dapat meron pa silang hanapin pa. Di ba? Ito, sabi niya, kainin mo yan. Yun nga yung sinasabi ni Pastor, ang ganda ng prutas na pinakakain sa'yo eh. Actually, ang prutas na pinakakain niya, the tree of life.
meron kang eternal life. Pero ang kinain nila, yung isang prutas na hindi dapat kainin. Yung knowledge of good and evil. So, they soon believed a lie that God did not provide everything they need for their present and future happiness. Thus, they sin. So, if Adam and Eve were not content in the Garden of Eden, what about us? Ayan. Kaya yung sinasabi ko, tayo mismo. Kasi yun ay parang consequence ng kasalanan. Ito pong discontentment ay kasalanan. Ito po ay nanggaling pa sa mga una nating magulang. What hope is there for us apart from spiritual insight that comes from God? Kaya napakahalaga ng ating pag-aaral na to. Paano natin mapaglalabanan ang discontentment o walang kasiyahan? Kontento ka. Oo. Sample lang ito, ha? Sample lang. Oo. Kahit ako, gusto ko magandang bahay, maayos ang pamumuhay. Ganun. Yes, oo. Kahit Lahat ako. naman, oo. Pero meron tayong awitin na wala silang awitin na tulad natin. Ano yung awitin na yan? Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patane. Kompleto, hindi ba? Kompleto. Oo. Meron pang luya ron eh. Oo. Hoy, Yan. turmeric. Oo, Oh, pag tinignan nakita mo nga, hindi ba? Yan ang Napakasarap. kailangan natin ngayon. Napakasarap magtira sa isang lugar na Hindi you ba? have naitanim provided ni Lord eh. It came from yung mismo si Lord ang ang nag-create. So contentment begins by knowing the purpose of life. Ano ba ang purpose ng buhay mo? Dito sa Ecclesiastes 12:13 kasi ang purpose lang sabi ni Lord, hindi ba? There's only one thing to say, ang purpose mo sa buhay. Bakit ka ba nabubuhay dito sa mundo? Ang sabi, have reverence for God and obey His commands because this is all that we were created for. Isaiah 43:7, they are my people and I created them to bring me glory. Yan lang. Sumunod ka sa Panginoon, magkaroon ka ng reverential fear sa Panginoon. At ito lang po ang dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Simple lang ang buhay, mga kapatid. Ayan, Kaya, yan. Yung nasabi na Westminster Oo, isang quotation. Shorter Catechism. Oo. The chief end of man is to know God and to enjoy Him forever. Yan, ang Yan, pinakamaganda oo. dyan. Ha? Kaya itong pag-aaral natin, kinakailangan makilala mo na ang Diyos natin ay mapagbigay. Kaya tayo ay dapat, ang ating feeling ay kontento o nasisiyahan. We should be people of God who are all contented. Ang tawag mo, contented ka. Sabi ni Apostol Pablo, all I know, all I want is to know Christ Yes. and to experience the power of His resurrection. Sa Philippians 3. Yun lang ang gusto. Oo. Ay, nako. Tama na sa akin to. Oo. Kontento na ako dito. Makilala ko si Kristo at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Period. Yan yung ating spiritual aspiration ngayon. Oo. To know Him more, to love Him more, to serve Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. Yan po ang isang tao na kontento. Sa umaga pa lang, biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Yan ang mga awitin niya, hindi ba? This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will Rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Kasi ang sabi nga ganun doon sa isang quotation na narinig ko, sabi nga ganun, this day is God's gift to you. And what you do this day will be your gift to God.
Kaya yung araw na ito ay regalo ng Diyos sa iyo. Kaya kung ano man ang gagawin mo ngayong araw na to, yun naman ang regalo mo sa Diyos. Kaya wag mong aaksayahin, kinakailangan makita sa iyo ang kasiyahan na binigyan ka pa ng araw na ito, buhay ka. Hindi ka pa niya kinukuha. Hindi ba? Kasi ang sarap naman talagang makuha na ni Lord sa totoo lang. Kasi, Brother Louie, ha? oo, tayo po ay makakasama na natin si Lord, di ba? Wala nang lahat na itong mga problema, hindi na natin problemahin yung mataas na gasolina. Pero may pinagagawa pa ang Panginoon. Masiyahan ka doon sa kuan maging yung paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan masaya. Kaya kinakailangan pag-aralan nga natin itong attributes ni Lord na At saka, God is giving. Yung mga bagay na wala kang control. Oo. Ala. Pagka wala kang control, Anong gagawin mo? Ang ibig sabihin ng control, yung wala hindi kang mo sa kapangyarihan. O wala wala. kang kapangyarihan pa na mangyari. Yes, oo. Kaya wag bitawan mo. Ang ibig sabihin, bitawan mo. O ano nang magagawa mo? Talaga namang nagkaroon ng gera. Tumaas ang gasolina. Wag mong problemahin yan. Ang gawin mo, sabi nga gano'n ng mga Pilipino, kung maliit ang kumot, mamaluktot. Di ba? Ibig sabihin, yung pagkasyahin mo kung ano yung meron ka. Yun nga, buti nga meron pa di ba? Yan ang maganda. Kaya ito, pag-aralan natin, ano ba yung pag sinabing God has given us so much? Ano ba itong mga ibinigay ng Panginoon? Unang-una, ang una niya ibinigay. Tingnan natin, yung attribute ni Lord. Oo, yan. Dahil Ito nga. siya'y Mapagbigay. Siya'y nagsusupply. Oo. Ito, unang-una, John 3:16. Binigay niya yung anak niya. Mm. Oh, yan ang unang For God ibinigay. so loved the world that He gave His only begotten Son, for that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Wala na. Kaisa-isa yan. Only begotten Son. At saka yung ibinigay na gift sa atin ng Panginoon, yung anak niya, ang ibinigay sa together, package yun Pagkabigay kay Kristo na anak niya, kasama yung eternal life, assured yung ating future. Di ba? Pagka ikaw ay kinuha na dito sa lupa, meron ka pang buhay na walang hanggan. Hindi ka na matatapos doon sa pagkamatay mo physically dito sa mundo. May buhay na walang hanggan. So, ano pa ibinigay ni Lord? Kaya satisfied ka sa Kanya, Yes. kailangan manalig, manampalataya ka sa sinasabi ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon. Hindi babalik ang Kanyang salita na hindi nagaganap ang layon to sa ating lahat. Amen. Malinaw po ba yun? Amen. Okay, Thank you, Lord. pangalawa. Pangalawang ibinigay sa kanya. O, sige. John 1:12. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Yan. This is So, spiritual relationship. yes. So, natin God has given sama. us the right to become His child if we believe in His Son. Yun ang ikalawang ibinigay na napakahalaga. Imagine mo, matawag kang anak ng Diyos. Kailangan lang meron tayong Yung pananampalataya at pagtanggap. at saka responsibilidad. Aha. To all who did Receive Him. receive Him. So, kailangan tanggapin Tanggapin mo. natin ang ating Panginoong Jesus. Ayan. Kaya, He gave the right to become children of God. God. Amen. Tayo ay Ang mga anak anak ng ng Diyos at malaya tayo makakatawag ng Abba Father. Purihin ng Ayan. Panginoon. Ang ikatlong ibinigay, Mark 10:45. For even the Son of Man did not come to be served. He came to serve and to give His life to redeem many people. so, Ayan. God has given us redemption through His Son, Jesus Christ. Ito po yung ikatlo. Imagine mo, sabi nga, I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed, and I know I am
I am redeemed by the blood of the Lamb, saved from sin, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Yan ang ikatlong ibinigay. Imagine Yeah. mo, kaligtasan. Lahat tayo ay doomed to death. Pero ang Kaya- responsibilidad natin to To serve, serve. not Yeah. to be served, Serve. willing to serve other people also Yeah, sa yes. pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay nagtutulungan sa isa't isa. Amen. Thank you, Lord. So, Mark 11:24. 24, ang sabi. When you pray and ask for something, believe that you have received it and you shall have it. So we are convinced totally Yes. na kapag tayo nananalangin, Manalangin. ibibigay sa atin ng ating amang Yes. nasa langit. So, ang kanyang Maliwanag na ibinigay, maliwanag. sabi niya, anuman ang hilingin mo, whatever we ask for through our prayers to our Lord Jesus Christ, binigay ng Panginoon. Kasi talaga naman napakarami nating pangangailangan. Tulad ng healing, di ba? Kailangan, hindi yung hiling ng hiling. Healing, yung karamdaman natin ay napapagaling. Hindi lang karamdaman physically, napakahirap yung spiritual healing, di ba? Yung katulad ng hindi ka makapagpatawad. Ang bigat po nun talaga, alam nyo, napakaganda lang na matutunan nating magpatawad kasi yung pag hindi ka nagpatawad, nagre-result din yan sa mga sakit ng katawan eh. Nagkakaroon rin ng effect yan sa ating physical na pangangatawan. Yun na lang protection. Hindi, in and out. Paglabas mo ng bahay na lang ngayon, delikado. Kaya, yung, sabi nga, whatever you ask for ay gustong-gusto ng Panginoon na i-protect tayo. Kaya, kinakailangan specific ka lang. Humingi ka ng protection sa Panginoon. I-acknowledge mo na siya ang greatest protector. Di ba? Ang provision, Philippians 4:19, di ba? Sa amin ganun, Ayan, ano? isa pa sa pinakamaganda to, ha? Aha. And this same God who takes care of me will supply all your our needs from according His glorious riches. Hindi basta riches, glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Yes, Tingnan mo yun, given. given. Past tense, naibigay na Naibigay sa na, atin. oo. Kaya napakaganda na yung ating Diyos mo hindi nagpapabaya. Kaya huwag mo sabihin na ikay pinabayaan ng Diyos. Lahat ibinigay na eh. Simple lang kasi naman si Lord eh. Huwag ka nang, pag binigyan ka ng tuyo, huwag ka nang maghahanap pa ng fried chicken o lechon. Kasi yun ang maaring makasama pa sa'yo yun eh. Yung tuyo na hindi maalat, ang sarap nun. Di ba? Yung mga sa fish, ay naku. Sabi na sa'yo, lalo na may suka kang masarap. Naku, ang sarap kaya yun. Pagka yun ang ibinigay. Simpleng-simple lang. Bibigyan ka rin ng wisdom. Bibigyan ka rin ng yung heart's desire mo. Kaya dun sa Juan, sabing gano'n niya, in 1 Corinthians 15:57, But, thank God, magpasalamat na sa Diyos. He gives us victory over sin and death through whom? through our Lord Jesus Christ, who gave His life for us on the cross. That means the finished work of Christ. We are more than conquerors. Yes, kasama ka sa Ayan. prosesyon ng Maliwanag. mga tagumpay. Di ba? Prosesyon ng victory. Tagumpay. Tagumpay. Thank you, Lord. Tagumpay. And all our needs are given talaga in Jesus Christ. Lahat yan, victory over sin and death. Ito ang binasa nato sa 1 Corinthians 15:57. Thank you, Lord. And our attitude then is contentment in our lives, which gives us the desire nga to serve Him more, to know Him more, and to love Him more. Kaya napakaganda na it doesn't, pero kung minsan ang contentment hindi palaging okay, Pastor? It doesn't mean na always okay. Okay. Contentment doesn't mean everything is okay. Mm. It means that you are okay to long for a change. Ayan, okay lang. Kasi nais natin ang responsibilidad nating
mabago ang lahat ng sa buhay natin and is be content. Ito yung mga taong longing to be changed. Yung kailangan, meron kang longing na Mabago. mababago ko. Oo. Kaya kumisan kasi, kaya ka hindi kontento, lalo na nasa mundo ka, nasa mundo tayo dati, nasa mundo, nakarinig ka ng ganitong pagtuturo, naka-attend ka ng prayer meeting. May mga sinasabi na hindi mo mabitawan yun nga, hindi mo yung comfort zone mo. Di ba? Yan nga. Kaya pag ayaw mo ng pagbabago, hindi talaga ka magkakaroon ng kasiyahan. Hindi ka makukontento sa buhay mo ngayon. Kaya, di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo, napawi ang kasalanan mo, nabago ang takbo ng isip ko. Yan, kasi kapag ka hindi ka nagbago, hindi mo tinanggap yung pagbabago, yung change sa buhay mo, kasi kung dati ka talagang sugalera, umiinom ka ng alak, nagsusugal ka, at nakarinig ka ng salita na ganito na nagre-require ng pagbabago, hindi ka talaga magkakaroon ng kakontentuhan not unless natanggapin mo talaga yung turo ni Kristo. Kasi hindi ka, yun na yun eh. Yung It's all, pagbabago, yun ang, yung pananampalataya hindi eh. kailangan ng pera roon. Hindi eh. Hindi kailangan. Isaiah 55. Isaiah 55 nga eh. Mas ang tipid kaya pag na kay Lord. Hindi na kayo. He supplies. Where will my food come from? My food will come from the Lord. Hindi ba madalas i-share ni Pastor, nanganganak po yung aming refrigerator? O hindi ba? Nagiging giving nga kasi rin ang tao because God is giving, ang mga nagiging kontento tayo, yung ating mga nasa paligid nagiging giver din, nagiging generous din. Namimigay. O ay di palagi ka rin tumatanggap. Kaya yun ang masarap doon. Kaya na kay Lord, hindi po boring, sa totoo lang. Ay, ano naman si totoo ka. Ang hindi boring ang maging Kristiyano, mga kapatid, kasi yung iba, ay boring kayo. Wala kayong inuman, wala kayong di ba? Walang sayawan. Hindi po. Napakasarap ng pag natulog ka at kinuha ka ni Lord, tiyak ka nasa langit ka. O ayaw mo ba nun? Boring yung nakakatakot. Pagpalagay natin, nandun ka, galing ka sa sugalan, galing ka sa inuman, galing ka sa kung anong lugar na hindi si Lord ang pinag-uusapan, tapos natulog ka. Sabing ganun ni Lord, you fool, this night I will require your life. Ay, nako, patay na. Di ba? Saan ang kontento? Kay Lord. Yun po ang maganda. Meron kang inner peace. Inner peace. Yan ang hindi mo mabibili. Parang sabi, do not be conformed to the standard of this world, but let God transform you inwardly. Inner peace ang Inner kailangan peace, natin. yes. Satisfied Yes. and happy. Sabi nga, you can dream big and still be content. Kahit na ang laki-laki ng pangarap mo, pagkatapos kahit hindi binibigay sa'yo, kontento ka, wala namang bayad ng mangarap. Diba? Okay lang na mangarap. Wala namang bayad Kung yan. ayaw mo, edi... Sabi nga ganon, pag nangarap ka, matulog ka, mangangarap ka. Oo. Di ba? Dream. You will dream. Ay di sa dream mo pa lang nakuha mo na siya. Sa kuwan nga, tuwan-tuwa nga ako eh. Ganito isa ho sa contentment namin ni Pastor Fred. Lalo na ngayon, hindi siya masyadong makalakad. Nung iimbitahin nga lahat tayo magpunta ng Israel, talagang okay talaga sa akin na mapunta sana ng Israel. Kaya lang, sa dami po nang nakita namin na lakarin, hindi kami, ang laki ng babayaran mo and yet hindi mo naman ma-enjoy dahil nga doon sa na-operahan siya. So ang ginawa, pagdating sa YouTube, ang dami po sa YouTube, maaari kang magpasyal sa buong mundo, pakikita sa iyo lahat yung napakagandang lugar nang hindi ka nahihirapang maglakad. Ay di, sabi mo nga, ang sarap naman ng, pagka nandun ka, isipin mo na lang na nandoon ka.
Napunta ka ng Paris, nakita mo yung ganda ng Paris, nagpunta ka ng Switzerland. Ay, naku, yun lang, napakasarap ng contentment yun. Pagkatapos kumakain ka ng konting kung anong chichirya, hindi mo pa ba gusto yun? Sabi nga, you can dream big and yet be content. And you can work hard and still be content. Paano yung work hard, Pastor? Oh, sample mo. Ayoko magbigay ng sample. Ayaw Ikaw magbigay. muna, O ikaw sige. muna. Ay, ibig sabihin yan, kasi kahit na ikaw binibigyan ng maraming trabaho sa opisina o kaya gawain, kaming mga manggagawa, lahat po ng manggagawa, ang daming ginagawa. Sa totoo lang, itong mga ating comfy workers, hindi po nila trabaho yan. Pagwawalisin ka, mag-aayos ng mga silya, itong technical, yung mga trabaho, pagtatypin ka, pagka meron tayong gawain, ikaw i-assign sa registration, ikaw ang a-assign sa food, i-assign ka sa kitchen. Lahat po yan. Ang dami, you can work hard and yet, tuwan-tuwa ka, nasiyahan ka. Kasi sabi yan sa Colossians 3, sabi gano'n, when you work as if you're working for the Lord and not for men. Kung ano i-assign sa inyo. Kung ano i-assign sa iyo kapag kang Thank you, ginagawa Lord. mo yan para sa ikalulugod o para sa Panginoon, ay masisiyahan Ang masama ka. yung ano eh. Oo. Kain ka ng kain, pagkatapos wala ka namang ginagawa. Oo, yun. Yung pagkakasakit yan. Katulad na lang ng paghuhugas ng pinggan. Huwag mo sabihin, ay, bagong manicure ako. Kami kasi, pagka bagong manicure kami ni Sister Tessa Antipolo, Pastor, ikaw ang maghuhugas ng pinggan. Kasi kapag kaagad binasa mo, madaling matuklap, di ba? Kaya kailangan i-dry mo muna. Okay lang. Tuwa siyang naghuhugas ng pinggan. Oo, Pag imagine mo. minsan, medyo Oh. bukas na natin. Masaya, hindi ba? Masaya. At saka kahit na anong gawin mo. Naglalaba. Ako nga, madalas pinagagalitan nila kasi dati-rati yung aming parang atik, doon po ako nagsasampay kasi mabilis na matuyo dahil nga malapit doon sa kisame. Galit na galit sila kasi merong hagdanan na medyo kuhan. Sabi niya, ito na ang exercise ko, panikpanaog ako, panikpanaog. Nasiyahan ako, hindi mo na kinakailangan, ibayad mo na lang yan. Hindi, masarap mag-laundry at magsampay. Kasi pagka Baka nasiyahan meron ka, kayong kahit ano na dyan. kahit na ano po, baka may palalaman kayo. Hindi ganun talaga. Pag nasisiyahan ka sa ginagawa mo, tuwan-tuwa ka. Hindi ba? Subukan yung matuwa sa ginagawa nyo, makikita nyo na yun ay napakadali. At napakasarap sa puso. Yun ang kakontentuhan. Yung mga ginagawa mo, sabi niya, you can work hard and yet you can be content. Ang dami mo nang ginagawa and yet ang saya mo pagkatapos kasi natapos mo, nakaya mo. Oh, hindi ba? Yun. The difference is that you do these things from a place of inner peace, satisfaction, and happiness. Pag ginagawa mo yun, may kapayapaan ka. Pagkatapos, gusto mo yung ginagawa mo eh. Sabi nga, kapag gusto mo, may passion ka sa anumang ginagawa mo, naku, napakasarap po mga kapatid. Yan ang talagang tunay na contentment. Kaya katulad namin, mga tinawag kami ni Lord eh. Kaya kahit mahirap yung pinagagawa, Tayong lahat tinawag ni Lord. tayong lahat tinawag. May kanya-kanya lang lang ng role. gawain. Oo, katulad niyan, yung mga coordinator, mahirap po maging coordinator, mag-aya ka, makakarinig ka ng kung ano-ano mga salita. Pagkatapos, syempre, kahit Dahilan. papano, ang mga coordinator dahilan, kasi, baka akala na negative. Maraming dahilan kung bakit ayaw umattend. oo, I am a sinner. yes. Iyan ay para sa matatanda lamang. Maraming ganun. Oo, maraming dahilan Pag-aaralan kasi. din natin yan. Pero ang maganda doon, mga kapatid, kapag ka nagawa mo yung pinagagawa ng Panginoon, at saka nakita mo, ay, ang reward kasi nga yung ganyan, ang daming umattend. Hindi ba yung mga ganon? Kasi ang reward noon sa'yo. Yun lang ang maganda doon. Kaya the best way to be truly content is maybe the only way is to know that God is taking care of you.
si Lord hindi palaging siyang nandiyan. Ikaw ay nasa kamay ka ng Panginoon na safe ka, sabi nga ganon. Ecclesiastes 12:13, sabi nga Philippians 3:10, that I may know Him, the power of His resurrection, yung sinabi ni Pastor kanina, and the fellowship of His suffering, being conformed to His death. Kaya si Lord palaging nandiyan, kinukuhan kanya. Ang kailangan nga lang, yung kaninang binasa natin, Ecclesiastes 12:13, yun lang naman ang kailangan Because this is all that we were created for, to have reverence for God and to obey His commands. When we keep in mind that God is always generous, He is always present, nandyan siya, hindi tayo iniiwan. He always provides for everything that we need. Alam nyo ang ginagawa natin? Sinishort circuit natin ang instinct to panic buy. Everything in sight. Ibig sabihin, hindi ka matatakot Yung pag sinabi mong short circuit, di ba yung sinisira mo nag-i-spark na gano'n, nawawala ng kuryente, nawawala ng power. Inaalis mo ang power para ka mag-panic buying. Yung lahat ng katulad ngayon, mataas ang gasolina, ang dami, sa Amerika nga raw po ang dami nang nagpa-panic buying. Totoo lang, yun ang kanilang nararamdaman, masyado silang Dito naman, huwag kayong bili ng bili. Huwag naman tayong magpanic tipid. Oo. Be contented with what Yes. we have. Oo. Tsaka yung mga sobrang nakita nyo kaya, naiiwasan. At saka, napansin nyo ba, kakaunti na talaga ang bumibiyahe. Isang magandang nangyari ngayon, wala na raw po, bihira na ang mga jeep na lumalakad ng hindi puno. May terminal na po sila. Hindi ni sila takbo ng takbo na nagpipick up ng pasahero along the way. Kaya ang nangyayari, Nagiging cause ng traffic. nagko-cause ng traffic. Ngayon, kaya medyo lumuwag ang kalsada kasi bago sila umandar, nabawasan sila, puno na. Kaya yun. Kaya kapag may bumaba, that's the only time na nagkakaroon na ng terminal. And you realize that you don't need to overact to your needs because God isn't going anywhere. Hindi naman aalis si Lord Di ba? Andyan naman siya Palaging siyang nandyan. He's there always for you. Hindi kanya iiwan. Alam niya kung anong pangangailangan mo. He will continue to meet your needs, big and small, day in and day out, forever. Kaya hindi ka magpa-panic buying, hindi ka magkakaroon ng fear, and that means you can now relax. Relax ka. Okay. Pag kontento kasi ang tao, relax lang. Doon sa 145 ng Salmo, Oo. 13 to 21. Basahin ko pala po yung ibang Sige. For your kingdom is an everlasting kingdom. The Lord always keeps His promises. He is gracious in all He He does. does. Amen. The Lord helps those who are Fallen. yung Imagine. mga nabubuhal. Oo. And lips. And lift those who bent beneath the loads. Amen. When you open your hand, you thus satisfy the hunger and thirst of every living things. The Lord is righteous in everything He does. Tama Amen. lahat. He grants desire to those who fear Him. Amen. He hears those cries to help and rescue them. Amen. The Lord protect those who love Him. Kaya ang sabi ng sumulat ng Salmo, I will praise the Lord, and may everyone on earth bless His holy name forever and ever. Amen. Kaya This sabi is niya, a He great, lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway. And that is the reason why I sing and I shout. For Jesus came down, and He lifted me up. Hindi tayo pinabayaan ni Lord. Kahit nasa miry clay ka ng araw, nasa kumunoy ka na, nalulubog ka na. Dito sa Psalm 145, sabi niya, He rescues us. Hindi kanya pababayaan. He helps those who are fallen.
Yan. Kaya salamat sa He satisfied the hunger, the thirst of every living thing. Kaya napakasarap na nauunawaan natin kung sino ang ating Diyos. Kaya may reflective question tayo, Pastor. Are these areas of your life where you find it difficult To be content. to be content? Are there Meron bang mga areas, area, meron ba? Oh, are there bahagi? areas in your life where you find it difficult to be content? Meron bang mga, may bagay ba sa iyong buhay na hindi ka masyahan? Oo, oo, yung bang katulad nung isang sinabi ni Minister Ernie, no, yung isang nakausap niyang babae na parang ang hirap masyahan, parang ang hirap lumigaya. Yung ganun ba? Meron ka bang ganyan? Meron bang anong parte ng buhay mo na hindi ka kontento? Yan. Bakit? Bakit? And how could God's generosity help you remain content in times of Anong need? area? Anong area? Oo. Yung area, ito ha, ito yung area that sometimes I could not easily understand the scripture. Pag hindi ko naiintindihan ng scripture, ito yung area na hindi ako nakukontento. Anong gagawin mo ngayon? Amen. Study the Word of God day and And night. night. Yan. Ayan. Naalala And ko you yung... will be successful Oo. in carrying them Them out. Oh, yung may incident sa John 6, Pastor. Di ba yung incident ni Lord, kasama niya yung mga disciples niya. Nung nagturo siya tungkol sa bread of life, di ba, yung parang sabi nga, ito yung whoever eats my flesh, parang cannibal, hindi ba? Hindi nila naintindihan. Pagkatapos, sabi gano'n niya, maraming sa John 6, ito nga yung sabi nga, imagine, pag binasa mo yung John 6, verse 66, John 6 verse 66, di ba? 666 yung number ng beast yung sa Revelation. At this point many of his disciples turned away and deserted him. Kasi nga medyo mahirap yung pagtuturo na yun eh. Para tayong cannibal, bakit pakakain yung flesh niya? Kaya at this point marami siyang tagasunod na tumalikod, umayaw na. Kaya yung John 6:66, yan ay sabi nga ganon, yun yung mga tumatalikod sa Panginoon. Sa verse 67, then Jesus turned to the 12 and asked, kayo, ayun yung 12, yung kanyang apostle, sabi, are you also going to leave? Aalis din bang kayo? Kung sakali ba tayo at medyo nagkakaroon tayo ng problema, hindi tayo may mga sitwasyon sa buhay natin na sabi nga difficult, para tayo makontento, hindi tayo masyahan, aalis ka ba kay Lord? Yan. Pero alam niyo, magandang sagot ni Simon, si Simon Peter, ang sabi niya ganon, Lord, sabi nga niya, kanino pa kami pupunta? To whom shall we go? Sabi niya, you have the words that give eternal life. Kanina ka pa pupunta? Tayo. Pag tayo umalis sa Panginoon, saan tayo pupunta? Di sa kaaway. Di ba Pastor? Dalawa lang naman ang pupuntahan eh. Are you for the Lord or are you for the enemy? Okay. As for me And my and family, my family, we will serve the the Lord. Lord. Ayan. Amen. Ang sabi sa Psalm 73:25 to 26, whom have I in heaven but you? Wala na kami pwedeng tawagan Oo. kundi ikaw. For wisdom Amen. na kailangan natin. At kaya pagdating na, wala tayo, sa Philippians 3, ang sabi, helping others to claim Philippians 3:19 that God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ang 3:19, nakiklaim ng mga taong tumutulong sa iba at siya ay tutulungan naman ng ating Panginoon. Amen. And that is, May itinanim ka. Oo. May itinanim. Kaya ka maaaring mag-ani. Yang Psalm 73 na yan, anong sabi? Whom have I in heaven but you? I desire you more than anything on earth. wala na ako. Sa Tagalog, ang ganda, mga kapatid. Ang sabing ganon, sino pa sa langit kundi ikaw lamang ang maging sa lupa'y aking kailangan? Di ba?
may awitin dito, hindi ko nalang matandaan. Pero si Sister Trining, paborito to. Ito yung kanyang life verse niya, actually. Yung may awitin tayo dati dito, wala lang si Minister Arnold. Pero yung awitin na to, ang ganda. Natatandaan mo to, Brother Louie? Kung sa, wala, sino pa, ano? Wala. My health and my body may grow weak, but God remains strength. Ayan. My health may fail, my spirit may grow weak, but God remains the strength of my heart. He is mine forever. Ito po yung sa verse 26 sa Tagalog. Puso ko't kaluluwa, kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Purihin ng Yan. Panginoon. Yan. Ganyan po ang ating Diyos na mapagbigay. Wala ka nang hahanap-hanapin pa dahil siya ay lahat ay ibibigay niya, lalong-lalo na sa mga anak niya na nangangailangan. Kita naman ni Lord, wala kang maitatago sa Panginoon. Kaya sabi nga, walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito. Walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito. Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang, pagkat si Kristo'y nananahan dito. Purihin ang Panginoon, Sister Jam. Batiin na natin yung mga may birthday ngayon. Hindi ko masyadong makita, Sister Jam, yung nakakakuan. Yan. Pakipasok si birthday. Yan. Ngayon po ay March 19. Batiin natin si Sister Joy Rubio. Happy birthday, Ang Sister aking Joy. kapatid na si Ellen Linita Saka yung Salvacion. health mo, salamat sa Diyos sa papagaling sa iyo. Amen. At saka si Brother Joseph Madla. At anniversary ni Brother Boy at Sister Jackie Ignacio. Purihin ng Panginoon. Yan, pabati natin sila kay Brother Bong. Purihin ng Diyos. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos at alam ko na napakarami nating natutunan ngayong araw na ito para sa pagkakakilala natin ng ating Diyos ay napaka-generous na Diyos. Siya ay mapagbigay. At sabi nga ganun sa Hebrews 13:5-6, ang assurance sa atin, for God has said, I will never leave you, I will never forsake you. So we can say with confidence that the Lord is my helper, so I will have no fear. What can people do to me? Kaya wala tayong takot kahit na sino pa magsabi diyan na kung ano-ano pa yung mangyayari na yan, ay mga gera-gera na yan, yung mga planeta sa taas ay nag-iiba na ng course. Totoo naman po yan. Those are signs of times, and yet we have the contentment, we will not fear, we have the assurance that God is always there. Kaya sapat-sapat, tayo ay magiging mapanatag ang ating puso kapag kakilala natin ang ating Diyos na siya ay Diyos na mapagbigay. Pastor Fred? Okay. Sa John 6:66-68, mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, kayo, gusto rin ba ninyo umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo
ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya, Lord, to whom would we go? You have the words that give eternal life. Amen. And that is the written word of God, the Bible. God breathed it for a purpose. Amen. Ang salita ng Diyos is the same yesterday, today, and forever. Lahat ay dilipas. Subalit ang Salita ng salita ng Diyos kailanman hindi kukupas. Amen. Manalangin tayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manalangin po tayo. Dakila naming Ama, thank you, Lord, for the assurance of everything na ipinangako mo sa aming lahat. And we will be contented, satisfied kung ano ang binibigay mo sa amin, Panginoon. You have given us an inner peace, clean heart to understand everything that's happening in our lives. Thank you, Lord, for the Holy Spirit that will not leave us forever. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Yan. God bless us all. Tayo po'y magtatapos sa isang repeat new song of the week entitled Dakilang Manggagamot, composed by Minister Jeff Borja. Thank you, Lord. God bless everybody and see you again next week. Bye. Thank you, Lord. Ikaw ang aming Diyos, pangalan mo'y Jesus, dakilang manggagamot at tagapagligtas. Ang sa'yo ay nagtitiwala, ay di mapibigo. Ang sa'yo ay naniniwala, ay di mapapahiya. Ikaw ang aming Diyos, pangalan mo'y Jesus, dakilang manggagamot at tagapagligtas. Ang sa'yo ay nagtitiwala, ay di mapibigo. Ang sa'yo ay naniniwala, ay di mapapahiya. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko.
sasambahin kita. O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang iyalay ko. Dahil mahal kita. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita. O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang iyalay ko. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita. O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang iyalay ko. Dahil mahal kita. Dahil mahal kita. Jesus, mahal, mahal na mahal kita. Dakilang manggagamot, Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the